Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Matitinding revelasyon ang nadidiskubre ngayon ng ICI or Independent Commission on Infrastructure at Blue Ribbon Committee ng Senado hinggil sa paglilihis at manipulation ng mga matataas na opisyal sa isyu ng malaking anomalya sa korupsyon sa national budget ng bansa. Sa muling pagbabalik ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay meron umano itong ilalantad na mataas na opisyal o malaking isda na maaaring magdudugtong sa paglutas ng investigasyon. Samantala, Senator Marcoleta nanganganib na at hindi na mapalagay dahil sa malaking alas na hawak ni Remulla ngayon bilang ombudsman. Nabulgar ang matinding ginawa ni Marcoleta na maaaring magtatanggal sa kanya sa Senado. Nagdesisyon na ang Manila RTC o Regional Trial Court ng hatol na pineki di umano ang pinirmahan notary public ni Attorney Espera sa affidavit ni Marine Soldier Guteza, ang surprised witness na inilantad ni Marcoleta noong nagdaang Senate hearing sa Blue Ribbon Committee. Piniki umano ang pirma ng abogado na pumirma sa notary public ni Guteza ang mga dokumento na naglalaman ng di umano'y mga pangalan ng mga kongresista, kabilang na si Congressman Romualdez at Zaldico na di umano'y dinadalhan ng malay-malaytang pera sa kani-kanilang mga bahay mula sa mga kickback sa mga ghost at substandard projects. Dahil dito ay mukhang nahaharap si Marcoleta sa mga reklamong serious dishonesty at grave misconduct kung ito'y mapapatunayan na maaaring irereklamo ng ombudsman bilang administrative case. At si Remulla bilang ombudsman ay maaaring magre-rekomenda sa Senado, especially sa Ethics Committee ng Senate, upang imbestigahan ito at kung mapatunayan ay maaaring magpapatanggal sa isang senador kung pagbubutuhan ito ng majority. Nabuking din ni Lacson na noong lumantad itong si Guteza sa Blue Ribbon Committee hearing ay dumaan muna ito si Guteza sa opisina ni Marcoleta bago dumiritso sa Senate Gallery at ito ay kuha sa CCTV ng Senado. Duda ang mga may alam na hawak ni Marcoleta si Guteza at sila lamang umano ang gumawa ng sworn affidavit nito. Inamin mismo ni Marcoleta na si Mike Defensor ang isa sa mga tumulong upang makumbinsi itong si Guteza na humarap sa Senate hearing. Alam naman ng marami na political strategist itong si Defensor na dating representative ng Anak Kalusugan. At magkakaibigan sila ni Marcoleta na kabilang din sa supporters ng mga Duterte. Okay? So ganun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, ang problema dito ganito. Bakit? Anong pananagutan ni Marcoleta? Ay kasi kapag piniki mo yung notaryo mo, tulad niya, lalabas ang nagpiki niyan si Guteza. Si Guteza. Kung sino man ang kausap niya tungkol sa pagpeke ng ano na yan, notaryo na yan, ng dokumento na yan, yung sinumpang salaysay. Ang problema ngayon kay Marcoleta, gumamit siya ng peke na dokumento. Kumbaga, yung paggamit ng falsified o forged na document, yung falsified na document, ang paggamit niyan, pwede ka ring maparusahan. Doon papasok si Marcoleta. Yung paggamit ng falsified na notarized document. Yun yung kanyang pananagutan dyan. Sasabihin ni Marcoleta, hindi niya alam. Hindi niya alam na falsified yun. Ay mahirap paniwalaan yun. Kasi sabi nga ni Ping Lacson, bago nag-appear si Guteza, dumaan muna sa opisina ni Marcoleta. Matagal silang nag-usap doon. Pag-akyat ni Guteza, hindi kaagad siya pumunta sa gallery ng Senado. Pumunta siya sa opisina ni Marcoleta. Anong ibig sabihin nyo? Ang ibig sabihin nun, hindi ordinaryong testigo si Guteza. Talagang si Marcoleta, alam kung ano ito. Kasi kung ano ka, parang witness ka na parang walk-in, lang, hindi ka masyadong alam ni Marcoleta, hindi ka didiretso kay Marcoleta. Didiretso ka na doon sa mismo, sa ng Senado, sa ng Senado, kung saan gaganapin yung hearing. Hindi. Pag-akyat niya, ayon kay Ping Lacson, nakuna ng CCTV, dumiretso muna siya sa opisina ni Marcoleta. Ibig sabihin, brief siya ni Marcoleta doon. Tinanong siya ni Marcoleta, nag-usap sila tungkol sa
magiging flow ng testimonya niya. Oh. Ang ibig sabihin nito, hindi naman si Marcoleta dito. Aktibo siyang dito. Active ang kanyang naging role diyan. Ay si Marcoleta pa nga ang nagsabi na ang nagbigay sa kanya kay Gutesa ay si Mike Defensor. O alam naman natin si Mike Defensor at saka si Marcoleta, magkasanggang dikit yan. Ay di ba nung kainitan nung ABS-CBN, sila yung nasa floor na nakikipag-argumento doon. Nung pinapasara ni Duterte yung ABS-CBN, si Marcoleta at saka si Defensor ang partner doon. Nung kainitan ng issue ng COVID, nasa Congress pa noon si Defensor, anak kalusugan party list. Ito naman si Marcoleta ay sagip party list. Sila yung nagbebenta ng nagpo-promote ng ivermectin, naalala nyo yon? Sila yung nagpo-promote ng ivermectin noon. Kahit hindi pa hindi pa approve ng Food and Drug Administration yung ivermectin na yon, ini-endorse nila, sabi ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor, magaling na cure ito sa COVID. Oh, yan yung dalawa na yan, magka-partner na talaga yan. At ngayon, na nag-away na ang Marcos at Duterte, dati pareho sila Marcos Duterte. Pero ngayong nag-away ang Marcos at Duterte, magkasama yung dalawa na yan sa grupo ng Duterte. Kasi si Mike Defensor kasanggang dikit ni Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, ang kapatid ni Vic Rodriguez ay campaign manager ni Mike Defensor nang tumakbo siyang mayor ng Quezon City noong 2022 elections. Oh, yan yung connect dyan. Kaya actually, ang nasa likod ni Gutesa ay mga tao ng Duterte. Mga tao ng Duterte. Oh, si Marcoleta, tanggap naman ni Marcoleta na DDS senator siya Duterte black senator siya Tapos si Mike Defensor naman, Marcos siya nung eleksyon ng 2022. Pero Marcos naman yan dahil kay Vic Rodriguez. Noon kasi si Vic Rodriguez, campaign manager pa ni PBBM. At si Mike Defensor naman, tumatakbong mayor ng Quezon City. Ang campaign manager ay yung kapatid ni Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez kasi residente ng Quezon City, dating punong barangay captain ng isang malaking barangay sa Quezon City. Kaya magkadikit talaga si Vic Rodriguez at saka si Mike Defensor. Ay nung sumama na ang loob ni Vic Rodriguez sa Marcos, tumalas na siya sa Marcos, wala na rin si Mike Defensor sa Marcos. Magkakakampi na sila ngayon, nila Marcoleta. So ngayon, ang lumaylitaw dito, hindi kasi pwedeng sabihin na hindi aktibo ang role ni Marcoleta kay Gutesa. Napaka-aktibo. Sa katunayan, baka pag nasukol si Gutesa, ang sabihin niya, hindi ko naman alam na yung mga yung statement ko na yan, ginawa na lang yan, tapos pinapirmahan na lang sa akin. Sila na rin nagpanotaryo niyan, hindi ako. Pag tinanong si Gutesa, sino? Sasabihin niya, sila Senador Marcoleta at si Mike Defensor. Hindi ko na alam kung ano yung diyan, usapan tungkol diyan. Pwedeng ituro yan ni Ngayon, paano ko sinasabing mukhang magiging sakit ng ulo ni Marcoleta si Remulla? Kung malakas ang ebidensya kay Marcoleta na siya'y involved sa pagpike ng notaryadong sinumpaang salaysay ni Gutesa, dishonesty yan Serious dishonesty yan. Grave misconduct yan. Bakit misconduct? Tama ba sa isang senador na magpipiki kayo ng o gagamit ka ng faking notarized document? Ano yan ano yan? Hearing yan ng Blue Ribbon. Tapos gagamit ka ng isang peke o defektibong notarized na dokumento? Kung ginawa mo yan na alam mong may problema yung notarized document na yan, lalo na kung ikaw pala ay nasa likod din yan, ay malaking serious dishonesty yan. At saka grave misconduct ng isang senador. Tandaan natin na si Villanueva ay nirekomenda ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noon na matanggal sa pwesto yung dismissal niya noong 2016. Ano yun? Administrative yun Hindi naman yun criminal. Kasi kapag serious dishonesty at saka grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service, mga administrative yan.
Mga administrative yan. Kaya dito, kahit hindi na kasong kriminal, ang pag-usapan, hindi na lang kasong kriminal ang pag-usapan. Yung ano na lang, administrative, serious dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service. Saklaw yan ng ombudsman. Hindi yan sandigan bayan. Ang sandigan bayan ay kapag criminal case. Pero kasi may mga nagbabanggit kasuhang criminal si Marcoleta. Totoo 'yan. Pwede siyang kasuhan ng kasong kriminal. Pero yung paggamit mo ng peking notarized document, lalo na kung ikaw pala'y kabahagi doon sa paggawa ng peking notarized document na yon, ay lalong serious dishonesty yan at grave misconduct. Administrative case yan sa ombudsman. Administrative case yan. At pwedeng magrekomenda uli ang ombudsman, si Buying Rimulya, ng pagtanggal sa pwesto kay Marcoleta. Pwede niyang irekomenda yan eh. Pwede niyang irekomenda yan ng pwedeng irekomenda ng ombudsman yan. O ngayon, ang magiging argumento dyan, wala naman daw jurisdiction ang ombudsman sa mga miyembro ng Senado. Yes. Walang jurisdiction sa based on Ombudsman Act. Pero kahit walang jurisdiction, pwedeng magrekomenda ang ombudsman sa Senado na disiplinahin ang miyembro ng Senado. Ibig sabihin, sasailalim yan sa Ethics Committee. Sasailalim yan sa Ethics Committee ng Senado based upon the recommendation of the Ombudsman. Kaya ito? Mali nga kasi yung Ombudsman Act. Kasi yung Ombudsman Act nakalagay doon, walang jurisdiction ang Ombudsman sa Senado. Recommendatory lang. Kaya nga, yun nga yung ginamit na dahilan. Yan yung ginamit na dahilan noong panahon nila Coco Pimentel, bakit hindi nila inimplement yung order ni Morales noon. Kasi yung order ni Morales noon ay para ang order ni Morales i-remove i-dismiss si Villanueva. Kaya lang ang ini-invoke noon ng Senado, hindi nila walang jurisdiction ang ombudsman sa Senado based on the provisions of the Ombudsman Act. Yes, pero sa konstitusyon nakalagay naman pwedeng mag-recommend ang ombudsman sa Senado. Kaya kung halimbawa sa tingin ng ombudsman talagang kailangang i-remove o i-dismiss from service si Marcoleta, pwede namang i-recommend sa Senado na i-dismiss nyo ito. Kami sa tingin namin dapat i-dismiss yan. So yan, pag-uusapan yan sa Ethics Committee. Tama, pubutuhan pa rin yan ng mga senador. Pero ang importante dito, ibig sabihin, seryoso. Kasi kung totoo ito na si Marcoleta ay involved diyan sa pagpeke ng notaryo ni Gutesa, sa tingin nyo hindi serious dishonesty yan? Serious dishonesty yan. At sa tingin nyo hindi grave misconduct yan? Grave misconduct yan. Sino ang pwedeng mag-imbestiga niyan? Pwedeng DOJ, pwedeng ombudsman. Ngayon, sa ombudsman, pag inimbestiga yan ng ombudsman at may finding na talagang involved si Marcoleta, hindi pwedeng i-dismiss ng ombudsman si Marcoleta. Pero pwedeng mag-recommend ang ombudsman sa Senado. Pag-aralan nyo ito kasi ang findings namin, guilty, serious dishonesty, grave misconduct, talagang involved siya sa pagpeke ng notaryo ni Gutesa. So, ilalagay yan ngayon sa Ethics Committee. Pag-uusapan yan sa Ethics Committee kung anong gagawin kay Marcoleta.
Ganyan yung ano diyan, ganyan yung magiging flow niyan. Actually, ito na yung sinasabi ni Ombudsman Marcoleta. Ay di ba sabi ni Ombudsman Marcoleta, ay Ombudsman Rimulya, sabi ni Ombudsman Rimulya, kailangan talagang malinaw ito sa Korte Suprema eh. Kasi ang gusto sana ni Ombudsman Rimulya, bago ano yan eh, gawing unconstitutional yung provision ng batas, yung Ombudsman Act, kasi nakalagay doon, walang authority o jurisdiction ang ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Ano yun eh, nawawala yung pangil at kapangyarihan ng ombudsman. Kaya inaano niya sana na ma-declare yan ng Korte Suprema, mailinaw yan. Kasi tulad niyan, dapat may power sana ang ombudsman yan. Kaya lang dahil nakalagay kasi sa Ombudsman Act na walang jurisdiction ang ombudsman sa mga members ng Congress, so lalabas recommendatory lang siya. Kaya nga actually kahit yung dismissal order ni yung dismissal order ni Villanueva noon ni Kay Morales, ang dapat na ginawa doon nila Coco Pimentel, kung ini-invoke nila yon na walang jurisdiction ang ombudsman, hindi naman nila dapat totally inignore yon. Dapat ni-refer nila yon sa Ethics Committee. O kaya lang, hindi ginawa nila Coco Pimentel eh. Pero dito kay Senate President Soto, sa tingin ko, kung magkakaroon ng findings ang ombudsman ng serious dishonesty, grave misconduct, at saka conduct prejudicial to the best interest of service, kapag nag-imbestiga ang ombudsman at may matibay na ebidensya, at magre-recommend ang ombudsman na i-dismiss from service si Marcoleta, susulat sila ngayon sa Senado. Sa tingin ko naman, pag natanggap nila Tito Soto yan, ni Senate President Soto, i-refer yan sa Ethics Committee. At yung Ethics Committee naman, kakandak ng hearings. Yan ang mangyayari dyan. Pag nag-conduct ng hearings ang Ethics Committee, pwede lang i-recommend na i-dismiss tanggalin si Marcoleta. Kaya lang 2/3 na boto yan eh. 2/3 na boto yan. Pagka administrative case, walang kulong dyan kasi admin case. Separately, pwedeng magkaso pa ng admin. Pwede pa yon. Yung use ng falsified document, another criminal case yan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung serious dishonesty at grave misconduct. Separate yan. Anyway, awan ko kung talagang magkakaroon ng kaso sa ombudsman itong si Marcoleta dahil sa issue na yan ni Gutesa, pero malaking posibilidad yan. Malaking posibilidad yan. Gawing kumpleto, itinataas pa namin ang modicum of proof. Ang sinasabi po dyan ay probable cause. Pero dito po, gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa pa po rito na napagkasunduan namin at gumagawa na po ng bagong patakaran ang Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingin sa lahat ng kaso. Basta't na kompleto ho namin ng ebidensya, na i-file namin doon, ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta ang ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga. Matapos po namin mapresenta ang ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy ay maiwasan na rin natin yung mga pagdidelay, yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary. Kasi nga, ang laki na ho nang nawawala sa gobyerno natin sa tinatawag ng inordinate delay in the adjudication of cases. So yun po yun. The urgency is there, Mr. Chairman. And we feel the weight of the anger of the Filipino people. And they're looking to the office to be able to solve this crisis of gigantic proportions within the country. Totoo lang, Ombudsman Remulla, nung na-appoint ka sa Ombudsman, the attention ngayon ay nasa Ombudsman na. Kasi ang tingin namin, ako bilang isang citizen of our beloved country, na it's about time to start filing cases and prosecute. Kasi ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado, nagka-hearing kami, and then sa ICI. To connect this to our budget hearing, I remember last time, during the budget hearing of your predecessor,
Ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin during the hearing na it takes 2 years, 2 to 3 years ito, between 2 to 3 years to file a case, no? Pag 2 to 3 years, wala na tayong pasensya na yan. Ako, wala na akong pasensya, to be honest about it. Lalo na with this flood control, hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years, no? Dahil kagaya ng sinabi niyo, gusto natin kahapon pa may na-file na case na, no? Kahapon mayroon na panagot. So, base sa mga sinabi niyo, aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years to see something significant na mangyayari from the Ombudsman? Hindi na po tayo aabot sa ganung kahaba. Ang kagandahan lang po ngayon, dahil nga sa naging krisis na to, mas iniisip natin kung gaano natin mapapabilis ang mga kaso. At katulad nga niyan, na-transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin at na-deputize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado na kanilang nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na, ay hindi na ho kailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magtawag na naman ng testigo. Ito po, dire-diretso na po ito at ipa-file na po yan ng DOJ at dalayan siguro niya Monday kasi kompleto na po ang kaso. Kompleto na po yan. Iyon po yung 5 ghost projects na flood control projects. 5 ho yun na flood control projects. Tapos dito po ngayon sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap namin dito na talagang bilisan ng proseso at dapat kompleto ang ebidensya. Hindi ho pwede na. Ano nga ho ito eh? Sabay-sabay po ang mga reforma na kinakailangan. Yung isa pong nabanggit ko na nung isang araw sa mga kausap ko, yung digitization. Kasi nga, hindi pa ho moderno ang sistema ngayon sa aming opisina. Ito po yung aming minamadali rin po. At meron naman pong budget na nakalaan dyan. At kung nangangailangan po ay lalagay po namin yung mga savings ng aming ahensya para po magamit at matapos kagad ang digitization process ng opisina po. Ombudsman, I know, in fairness to you, hindi mo ito budget, no? Because you came in very late na. In fact, nagawa na yung NEP, nasabit na yung budget dito sa Senado. So, wala ka talagang say, no? Or wala kang naging say dito sa budget. Meron ba kayong gustong ma-improve dito sa budget para matulungan namin kayo? Mapabilis pa itong ginagawa niyong investigation at pagfa-file ng cases. Ako kasi, on my own, I want to help the Ombudsman, no, to be effective. Dahil hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami magfa-file ng case, kayo eh. Ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho. Dahil kung mapabilis yung inyong trabaho, panalo rin yan sa amin, no? At panalo rin sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita dito sa budget? Aside from sinabi kanina ni Director Lim na for digitization and also for itong Ombudsman Assistance Centers, meron ba kayong nakikita anything that we can do in order to support your mission of mabilis na investigation and filing of cases? Marahil yung special provisions nung nabanggit ko sa inyo kanina, nung hindi pa ho tayo hindi pa ho nagaganap itong pandinig, yun po yung mga kailangan namin para mas streamline po yung operations ng opisina po. In terms of resources, meron ba kayong nakikita? Kung wala naman, pag hindi naman ngayon, you can just submit to us, no? Kung meron kayong naiisip. Ang chain of thought ko naman is, paano natin matutulungan ang Ombudsman para maka-file ka agad, no? I understand that, of course, bago kayo, you're organizing the office, but itong gravity kasi nung kaso, no? We're talking about kung kung titake natin into consideration yung na-discover ni Secretary Vince, 421 ghost projects. No? Yung pa lang yung na-discover, hindi pa natin nakikita yung mga substandard, hindi pa natin nakikita yung mga sa iba pang mga projects like farm to market roads. So enormity, yung inlaki, no? At yung daming taong nasangkot ay kakailanganin talaga natin na maraming
sabay-sabay na taong gumagalaw. No? And para mabilis yung trabaho. Kasi kung iisa-isahin natin, abutin talaga tayo ng matagal. No? So that's where I'm coming from. No? Kasi alam ko hindi nyo ginawa itong budget. And I want to, in my own way, in my own small way, no? I want to help the Ombudsman file the cases as fast as it can. No? Kung wala kayong naisip ngayon, you can just submit to us. But if you have, we can discuss it para matulungan namin kayo. Salamat. And then nasabi nyo kanina, Ombudsman, na after nito sa judiciary na, no? And I naniniwala ako na half the battle na sa judiciary, no? Dahil kahit na napakaganda yung kaso natin, kahit na nag-investiga kami dito sa Senado, marami kami nakikitang mga ebidensya, turn over namin sa inyo. Pero ang gera na sa judiciary. May ginagawa ba ang Ombudsman to coordinate with the judiciary and to also makasama natin sila dito sa laban against corruption? Meron po tayong open lines naman sa, of course, kausap na natin ng Sandigan Bayan, ang Presiding Justice ng Sandigan Bayan, tungkol po sa mga proseso na kinakailangan pabilisin. At ganoon din po yung aking hinihiling sa isang kaibigan natin sa Korte Suprema, si Senior Associate Justice Marvic Leonen, na baka kailangan po namin ng special courts para po sa RTC, yung draft court ho talaga ng RTC, para wala na hong ping-pong, wala na hong pasahan ng jurisdiction. Pagka meron ho tayong special court sa RTC, ay malamang po mas mabilis po ang pagdinig ng mga kaso. At ganun lang po naman ang kinakailangan. Talagang may contact po, ang institutional contact, ang Ombudsman, tsaka yung mga judiciary officials. Yun po yung pinakamahalaga para sa amin ngayon. Thank you for those. And just to go to specifics, but I will not go into the detail. May mga na-file, nasabi nyo kanina may 5 nang na-file sa Ombudsman ng mga kaso. May ini-expect pa ba tayong maifa-file in the next maybe 7 to 14 days, next 2 weeks? At after na-file sa inyo itong 5 kaso, kailan naman ang ini-expect natin ma-file to sa Sandigan? Yung mga final po sa amin ng ICI tsaka ng DPWH na magkasama, yun po yung susunod. At yun doon po, maisirin po yung proseso. Ang tingin namin kasi maganda na ho yung mga ebidensya ng dokumento na nakadikit po sa complaint. Kaya kaunting evaluation lang po yan. O hindi na evaluation. Tutuloy na po kami sa PI dyan pagka nakita po namin na o kaya sa fact-finding magdadagdag lang kami ng konti pa para ho maging saradong-sarado ang kaso. Para pag-file po namin, pagka-din po ng PI, sasagot na lang po yung kabila, tapos joinder of issues. Mga 2 weeks para ang PI po namin, 60 days ang binibigay namin ang panahon. At sana po, within 30 days, baka meron na hong ma-file sa Sandigan Bayan. Posible po yan. Thank you for that, Ombudsman. I'll go to some specifics inyong budget. Nakita ko na meron tayong budget for yung tinatawag nating Ombudsman Assistant Centers, no? About 45 million. Actually, ngayon ko lang na laman na meron palang ganitong service na ino-offer ang Ombudsman to our constituents. So, ang plano is to open additional 3. No? Ano po itong serbisyong ino-offer natin sa mga Ombudsman Assistant Center? So ngayon ilan na ho tayo, Deputy Ombudsman? Good morning, Mr. Chair. I think we have 6 right 6. now. Oo. Ngayon ko lang nalaman to, and then we're planning to open 3 more. Opo. So 9 na in total. Yes po. Yung services that the assistance centers are providing would be receipt of complaints, receipt of SAL-ins, and other requests for assistance, sir. These are situated mostly at City Mall,
which are provided rent-free by the Double Dragon Corporation, sir. Okay. So may partnership with Double Dragon. Yes, sir. And we intend to expand more, probably in other regions, that we could reach out to more people. Okay. Ano yung, so itong for example, may mga constituents tayo na gusto mag-file ng mga complaints, pwede na sila pumunta dito sa mga OACs. Yes, sir. If the complaints are already, so to speak, 100% okay na po. If they can easily be assessed by the assistance centers. And in fact, to be honest with you, sir, the assistance centers are now manned by non-lawyers. They're just admin staff. We intend and we propose that we assign permanent lawyers in these assistance centers to be more effective in handling